mga kapatid, magunos dili po kayo bago po ninyo pasamain yung mga taong minsang panahon ay nakasama ninyo, nakatulong kayo at tinulungan kayo, pinaglingkuran kayo ng may katapatan. Magunos dili kayo, sapagkat sabi ng Biblia, sa panukat na iyong ipinangsukat ay susukatin ka. Sa salitang iyong inihatol ay hahatulan ka. Kaya naku, magunos dili kayo, lalong-lalo na itong si Sanikatan. Naku, masyado ka naman, Sanikatan. 3 cancer na nga yung dumapo sa'yo, ayaw mo pang magbago. Kung pinagaling daw siya. Pinagaling daw, bro. Kasi si Satanas nagpapagaling din naman eh. Kaya wag kang masyadong magpakapanatag, Sanikatan. Si Satanas nagpapakunwari ding anghel ng kaliwanagan. Tandaan mo 'yan, Sanikatan. At si Satanas kaya ka rin pagalingin. Tingnan mo, talagang malinaw na si Satanas ang nagpagaling sa iyo eh. Bakit? Biruin mo, sasabihin mong nasa katotohanan kayo. Paano ninyo nasabing nasa katotohanan kayo? Yung Area 52 nga lang na nagdudumilat ang lahat ng mga ebidensya, sinasabi nyo artificial intelligence lang. Hindi ba? Sabi sa amin, artificial intelligence. Alam mo, Brad, sinagot ko yung yung manggagawa. Brad, hindi po kami bobo, no? Sabi ko sa kanya. Nagagalit yata sa akin, kaya binagsakan ako ng telepono. siya yung pinanonood ni Brad Doc na subukan niyo pong panoorin yung mga YouTube kasi para malaman niyo kung ano yung ibig naming sabihin sa inyo. Hindi ako nanonood ng mga YouTube ni Badong na yan. Puro kabaklaan yan. Natawa tuloy ako. Kung hindi ka nanonood ng YouTube, bakit alam mo yung word na bakla na palagi naming ginabanggit, di ba, Brad? Sabi ko, ba't alam mo yung mga baklaan? Nanonood ka. Di ba, yun ang feeling ko. Kaya natatawa ako, sabi ko, itong manggagawan to, sinungaling eh. Sabi ko, tsaka hindi, binanggit ko kasi sa kanya na, yung ang talagang sa akin sa iglesia is yung practice what you preach. Tapos ang tingin ko kay Brad Daniel ay sinungaling kasi turo siya ng turo pero yun naman ang kanyang ginagawa, kabaliktaran. Opo. Parang nagalit siya, no? Ang sinasabi daw niya, ikaw ang sinungaling. Sabi ko, ang dami ka akong ebidensya. Actually, mga ebidensya ni Brad Badong, pwede nating harap sa korte. Opo. Video and picture. Sabi ko, video and picture. Ay, hindi naman kami tangang tao. Nakakaintindi po kami. Sabi ko gano'n sa kanya. Kumusta po kayo, kapatid na Dr. Sumner Fuentes? Okay naman po, pero yun nga, nasabi ko na po sa inyo na nag-umpisa na pag-uusig. Tinatawagan po kami. Nagpo-post po sila sa Facebook. Marami daw baka daw kami makahawa sa mga ibang kapatid. Kaya dapat daw huwag nyo napansinin yan. Opo, sinasabihan po kami, sawayin nawa. Kaya sabi medyo nasasaktan din kami, pero okay lang, tinitis dahil kasi consequence talaga ito ng paglabas po natin eh. Opo, tama po yan. Tandaan niyo po yung sabi ng Panginoong Jesucristo, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Actually, yung pong, di po ba, napanood niyo po yung pinost kong video na meeting ng mga officers and workers sa Pampanga Division, nagsasalita yung district servant na palamunin ni DSR, si Albert Reyes. Ang sabi niya, si Brad Manny daw, yung retired police, at saka si Sister Wilma, na mag-asawa po yun na nag-exit eh. Masamang tao na daw po, etc. etc. Alam niyo po, kinausap ko yung through chat, yung kapatid na Manny, ano bang apelyido ni Brad Manny? Basta yung kapatid na Manny. Sabi niya, ang maniwala sa sabi-sabi walang bait sa sarili. Pababayaan lang po natin sila, kapatid, dahil alam po natin kung ano ang totoo. Sabi ko nga po dun sa kapatid na pulis na yon, sabi ko, at least po ngayon lumilitaw kung anong klaseng budhi meron yung mga taong dating pinagmalasakitan natin. Sa kabila ng maraming ginawa, pagsasakripisyo, pagmamalasakit natin, samantalang nung umakyat po kayo dito, wala naman po kayong masyadong sinabi eh. Wala naman po eh. Kaya lang masyado po silang triggered
Kaya ang ginagawa nila is to destroy the credibility of a person. Once they destroyed the credibility of a person, hindi na maniniwala yung mga tao. Pero alam niyo po ba, kapatid na Dr. Sumner Fuentes, ang daming nag-message sa akin, hindi lang po dyan sa Pilipinas, kundi sa abroad. Kilala po namin ang mag-asawang Fuentes na doktor na yan. Mabubuting mga tao po yan. Salamat po sa Salamat Diyos. sa Diyos. So marami pong nagpapatotoo. Sa kanila po ba, mayroong magpapatotoo na mabuting tao sila? Naku naman, sabi nga ni Sister Wilma, kung 23 years pala, sabi ko, nung nakaraang 21 years, I stand corrected. 23 years pala, sabi niya, computein mo yung 23 years, sabihin na natin ang pinakamababang tulong ko monthly is 20,000. Abuloy po yun, ha. Bukod pa yung mga ticket, bukod pa yung copy, bukod pa yung iba-ibang mga extracurricular curricular na mga tulungan, i-set aside muna natin yun. Kinwenta po namin, most likely 5 million above. Hindi po bababa ng 5 million. Isang kapatid pa lang po yun, ha. Tapos sasabihin ni Daniel Raton na yung bang abuloy ninyo, nakapagpatayo man lang ng poste ng... Dalawang po, si katapat po nun. Ano? Open lock yun. Sabi nga po ng kapatid, siguro meron na akong malaking bahay ngayon. Yung pong kapatid na Wilma na yun, mahilig po silang tumulong, mahilig silang, mapagmalasakit po sila. And yung considering the fact na yung Sister Wilma na yun, handog po sa Iglesia ni Cristo. Ayun, Manny Robillos, Manuel Robillos, si yung kapatid na ex-police. Ngayon po, kapatid na Dr. Sumner Fuentes. Ano po ang inyong ginagawa sa tuwing meron po kayong inaatake po kayo personally ng mga dati po nating pinagmalasakit? Lalo na po kayo, nagbigay po kayo ng hindi bibirong po ito kasi profession nyo po yan eh. Opo. Mas magaling po si Sis magpaliwanag. Sige kapatid na Doktora Cristina de... Huwag mo na akong Sige po, kapatid na Ano Cristina. pa paliwanag? Ay, tara, ayan. Sige po, tara po. Kayo po ang salita muna ngayon. Wag po kayong mahiya. Hindi, ikikwento ko, Papa, yung manggagawang tumawag sa'yo kagabi. Oo. Opo. Siguro, Brad, sa dami ng paliwanag ko doon sa manggagawang taga-Samar, tinawagan si Brad Doc, hindi niya matake yung mga pinagsasabi ko. Binagsakan ako ng telepono. Kasi pinagpapaliwanag ko siya. Hindi niya siguro matake yung sinasabi ko. So, ayun, ano ba ipapaliwanag ko? Yung nagulat ako, merong, ano ba tawag natin kay Brad Beco? District? DS namin. Kumbaga, Brad, sa buong lokal namin, alam po namin yan, nire-respeto talaga kami ng mga kapatid. Mahal kami ng mga kapatid, no? Kumbaga, one and only kasi kami. So, talagang minamahal kami. At pag dumarating kami sa lokal, Brad, nararamdaman namin ang respeto sa aming mag-asawa. Okay? So, wala akong masasabi sa mga gano'n. Mahal nila kami. Ngayon, itong aming DS, parang medyo secretive naman siya na binaba niya sa mga opisyalis lang yung nangyari sa aming pag-exit. So, kung tutusin, naging discreet. Kasi syempre, mga kaibigan din naman namin sila, matagal na panahon. Merong isang diakono na nagbibida-bida. Pinagbawalan na ngang isabihin sa pulpito na exiter kami. Bigla ba namang in-announce niya sa Facebook niya, sa wall niya, na yun na nga, hindi na daw kami dapat makahawa pa, etc., etc. Tapos, yung mga kapatid na magko-comment, biglang sabihan pa kami ng sawayin nawa ang mag-asawa na yan. Mga ganun lahat sila, sawayin nawa. Sabi ko, una-una Brad, inisa-isa ko silang i-PM. Kilala nyo ba kami? Hindi nyo kami kilalang mag-asawa dahil mga bago lang kayong kaanib. Sabi ko, at lalong hindi ko kayo kilala. Hindi nyo kilala ang pagkatao namin, sabi ko. Opo. Tapos may isang kapatid doon, Brad, as in close ko talaga. Pag may kailangan siya, personal na mga consultation and everything, sinusubo ko talaga kay Brad ya, walang pila-pila. Walang, kumbaga, may tinitignan pa ako kasi kaibigan ko, parang inuuna ko pa. Opo. Pag may pabor, laging pabor sa kanila. Ako, minsan sa akin nagagalit si Brad Doc dahil
Mama, pabayaan mo silang pumunta sa digital clinic. Eh, hindi, Brad, pinipersonal ko. Inalalapit ko sa kanya ng personal. Oo, sagutin mo to, ganyan-ganyan. Hindi nila kailangan mag-intay sa digital clinic. Alam mo, Brad, sinabihan ako na sawayin nawa ako. Piniem ko uli siya. Sabi ko, sino ka para magsabi sa akin ng ganyan? Sabi kong ganyan. Para namang hindi tayo magkaibigan. Tapos, ang dami-dami mukha kong hininging pabor para sa sarili mo, para kay Doc. Tapos sasabihan mo kami ng sawayin nawa kami. Sabi ko sa kanya, na narinig ko pa mismo galing sa'yo. Bakit? Sabi ko, ano ba ang gusto mo sa aming mag-asawa? Kaya ka lumalapit kasi may pakinabang ka? Ginanon ko siya. Opo. Alam mo, Brad, sinagot lang niya ako ng emoticon. Sabi ko, parang wala tayong pinagsamahan. Tapos, Brad, alam mo ba, magkikita kami niyan sa Mother's Club, ganyan. Halik nang halik sa akin. Tapos gaganunin niya ako sa Facebook. Halik ni Talaga Judas. palang, oo, sabi ko talaga palang totoo yung sinasabi ni Brad Badong na pag talagang ikaw umexit ang tingin nila sa'yo, demonyo ka na, tapos black ka na. Hinamon ko nga yung namin Giacono. O sige, pagkatapos ka ako ng ating conversation, i-block mo na ako kasi yan naman talaga gawin niyo, utos sa inyo, sabi ko sa kanya. Opo. At ang masakit pa doon, Brad, one of the respected kong kaibigan yung wife niya. Kaya masakit sa akin na sasabihan niya ako ng ganon sa Facebook niya. Sinabihan ko siya na sa'yo ko pa maririnig yan para namang hindi ko kayo nire-respeto. Sabi kong ganyan. Sana kung nalaman yung Exeter kami, tumahimik na lang kayo, di ba? Hindi, sa kanya pa nanggaling at nagalit din sa kanya ibang kapatid na sana tumahimik na lang siya. Parang gano'n na siya pang nagmarites sa buong lokal. Okay? So nagtatanong yung ibang kapatid. Totoo ba? Totoo ba? Alam mo yung mismong Diakonesa namin nagsasabi, Brad, na wala kaming alam. Ganon ang mga sagot sa kanila. Kasi ayaw nilang maging viral yung pag-exit namin. Opo. Kasi siguro dahil maganda rin naman ang pinakisama namin sa kanila at sila rin, nasasaktan sila, Brad, totoo, sa pag-exit namin. Baldi-balding luha nga daw ang iniyak nila. Pero, nirespeto daw nila yung desisyon namin. Yun ang salita, Okay naman yung gano'n. Itong Giacono namin nag-post pa. Diba? Parang siya pa ang nagkalat. Sabi namin, kapos, yun, ang daming nagsipasok doon sa FB niya na comment ng comment. Sabi ko, bakit kilala ko ba itong mga taong to? Hindi ko sila kilala, Brad. Pero para sila nang ka-cursed. Parang ganon. Opo, ganyan po talaga ang espiritu po kasi yung itinatawid ni Danya Rason sa kapatiran. In the guise sa pagbabalat kayo ng pangalang pag-ibig, mga kapatid. Kaya maging matalino po tayo. Ang dami nga po ngayong ito po. Meron po akong nire-repost yung pong post ni Emmet Ember. Manggagawa po yun at kilalang-kilala yun ni Danya Rason. And kung sino man po yun, ano yung kanyang personality, kung sino man siya. Siya na po ang wala po ako sa posisyon to expose or i-dox si kapatid na Emmet Ember. Pero kung ano man po yung inyong pinagdadaanan ngayon, kapatid na Dr. Sumner and Sister Dr. Cristina Fuentes, yun din po yung kanyang pinagdadaanan ngayon. Sabi ko sa kanya, ikalmado mo yung sarili mo, napagdaanan ko na yan. Kaya ngayon, na-handle ko na yung pressure. Hindi na ako masyadong pressured. Kaya yun nga pong sinabi ko dun kay Sister Wilma na asawa ni Brad Manuel Robillos. Sabi ko, nung tinawagan ko siya, galit na galit po siya. Sabi ganyan, ang sama ng ugali nila, no? Ang sa kabila ng mga ipinakita mong kabutihan sa kanila, nag-exit ka lang. Nananahimik nga kami dito, tapos sinisiraan kami na sinasabing nagpaputol ako ng buhok, umiinom na daw si Brad Manny. Ang iniinom lang naman ni Brad Manny, kape tsaka Milo. Pinagkakalat nila, umiinom na ng alak. Sa Brazil nga po, hindi lang umiinom ng alak, nagtitinda pa ng alak. Opo. O sige, magsinungaling ka, Albert Reyes. Di ba pati yung kapatid ng asawa mo, si Mylene Blasa, asawa ni Jok, naglasing yun?
Naglalasing po sila. Mm-mm. Tapos kung paratangan nilang masasamang tao ang mga exiter, parang kasosyo sila sa langit. Opo, anong tingin nila pag umexit ka, ang number one laban sa aral, lumalaban ka sa aral. Opo. In-explain ko nga yun doon sa manggagawang taga Samar, binagsakan ako ng telepono, hindi niya kaya yung mga pinagsasasabi ko. Una, kausap niya si Brad Doc. Ang nangyari, hindi makapagsalita yung asawa ko. Kasi hindi niya pinapayagang mag-explain. Opo. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, ikaw ba tumawag sa asawa ko para hingin ng panig namin kung bakit kami umexit? O nagsisiksik siyang pilit sa utak ng asawa ko kung anong dapat gawin? Parang hinihikayat ba? Tapos sinasabing mali yung ginawa mo, gato ganyan, gato ganyan. Hindi na makapagsalita yung asawa ko. Nagtawag ka kay Doc Sam para, na sabi ni Doc parang nagsasabi siya, Brad, ng A-E-O-U. Hindi siya makapagsalita. Nagalit ako. Sabi ka, kunin ko yung telepono, sabi ko sa kanyang ganon. Ganon. Ako nga nakausap niya. Opo. Pasensya na, Brad, galing ako sa dentist kasi, sandali lang. Opo. Kinabit kasi yung jacket ko. Wait. Sige po. Ayun. Kaya hindi siya nakapagsalita kasi binabara siya lagi ng manggagawa. Opo, ganun nga po ang gagawin nila, hindi kanila papagsalitain. Tapos, alam ko, nagre-record ang mga yan. Ang ipapalitaw nila sa mga kapatid, yung clippings ng recorded na, ayan, ganito yung, they will provoke you para pagka nagalit ka, yun yung ipaparinig nila sa mga kapatid. Pero hindi naman po ipinanganak kahapon ang mga kapatid. Lalong-lalo na, ang dami ngayong nanonood na empleyado ng UNTV. Sabi siguro ng mga empleyado ng UNTV, tama po ang ginawa niyo, Brad Badong, na magpa-viral kayo ng banner para i-boycott ang UNTV 37 dahil hindi naman po kami binabayaran ng ayos according to law. May nagsabi yung sa volunteer, nabasa ko, Brad. Opo. Na isipin mo, Brad, totoo yun, kasi naramdaman namin mag-asawa yun. Magpapatraining po sila ng quad, magpapatraining, pero sarili mong pamasahe, problema ng lokal kung paano pakainin, problema lahat yung mga, yung kit, di ba? Yung kit, problema ng taong gustong mag-volunteer. Abay, sabi ko, pag nagpapa-seminar ka, dapat may sponsor ka, di ba? Opo. Kasi pakikinabangan mo itong mga tao to sa voluntary work Tapos, sarili mong sikap ang pag-enroll mo, pagdala ng mga gamit mo. Naramdaman ko na yung, Brad Sabi ko, pasalamat tayong mga doktor. Pag nagbo-volunteer tayo, may mga kotse tayo, may panggasolina tayo, di ba? Paano yung mga kapatid na walang-wala? Paano magbo-volunteer? Nagugutom. Opo, ayun pa. Maano ko lang po kayo. Po ba meron pong ginagawang voluntary acts at saka yung workforce? Alam niyo po ba, they will encourage the brethren na mag-join sa workforce. Tapos, ultimong pamasahe, hindi ka man lang bibigyan. Gagamitin na yung lakas mo, yung oras mo, tapos ultimong pamasahe, hindi ka nila bibigyan. Tapos, kung kontratuhin ka parang daig pa ang paraon sa Ehipto. Hindi ka man lang papakainin. Yun nga yung ikinapagdamdam ng mga nag-workforce dyan sa Orani, Bataan. Dun sa extension ng KD-Rock. Nag-harvest sila ng kamoting kahoy. Yung mga pinagpira-pirasong kamoting kahoy, yung mga kapatid, siguro nanginayang, pinulot nila. Ngayon, nakita nung Albert Reyes nga, itong Albert Reyes talaga na to, epal to Sabi niya, mga kapatid, pumunta tayo dito para makatulong, hindi para makapagpabigat. Nasaktan yung mga kapatid. Biruin mo, di ba sabi sa Biblia, buhay nga, ibinibigay sa kapatid. Tapos ito kamoting kahoy lang na basura na, sasabihan mo kami, samantalang nagpunta kami dito, sarili naming gastos, yung nakakila sila ng sasakyan, tapos pinagas sila yung sasakyan. Ayan, nabasa ko pati pagkain, baon nila.
Kasi Brad, na ano kami niyan eh, minsan hinihingan po kami ng, o baka gusto nyo papamasahihan yung mga kapatid, magbabarko, ganyan. Hindi kami naaalisan ng ganong tara. Yung naaatangan ba? Kasi sabi, pag magpapadala ka ng iyong tawag sa ganyan, congregate, ng magsiseminar o kung ano man na training, ang lokal ang magpapamasahe. Ang lokal, bakit sa mga kapatid nakaatang lahat yung ganun, medyo nakakapabigat? Dapat, kung gusto nila magpa-seminar, sponsoran nila. Sila rin namang nakikinabang ang buong kapatiran di ba? Opo. Actually, ano nga po yung yung administration puro pakabig po yung ginagawa nila. Meron na po ba kayong walang lumalabas sa kanila, Brad? Exactly, walang lumalabas from the national finance. Yes. Tsaka pa, Brad, medyo ako natisod sa kakabigay namin ng free clinic, Brad. Actually, binaliwala ko na lang yun kasi sabi ko nakakasurvive naman tayo, Papa. Yung Dr. Tina Puentes, anuin ko lang po kayo. Ayan, sasabihin na, ayan, inamin niya na natisod siya. Ayan, kailangan natin liwanagin yan. Ano yung meron po kasing ibang terminology sa salitang tisod na kapag nagdamdam ako. Yun. Kaya lang, sa kanila, naging common yung salitang tisod. Kaya, yung for them is, ang connotation kaagad is negative. Opo. Yun. Inano ko po kayo na Christina, baka ayan, inamin nung doktora, natisod siya. Actually, yun, Brad, lagi naman kaming open na pag sinabing, may free clinic tayo, punta kayo. Actually, pareho kaming pumupuntang mag-asawa palagi. Kahit saan kami dalhin sa buong Panay Island yan. Ayoko nang ibigay yung specific na lugar. Kaya lang, alam niya, buong Panay Island. No? Opo. Ang nangyayari, Brad, syempre kami nagsisilbi. Buong puso naman yun na parang sa buhay naming mag-asawa, Brad, hindi po kami sanay na tumatanggap ng bayad. Opo. Pag may nagtanong, kay kapatid hindi, kahit sa kalsada, kahit sa makita namin sa kanto, libre po yun, Brad. Opo. Parang ganun ang nangyayari. Ngayon, dinadala nila kami. Syempre, Brad, simula sa pag-upo namin doon, nag-aawitan pa lang, nagko-consultation na kami. Di ba? May pasyente na. Tapos, Brad, hanggang sa mag-break time, mas mas marami. I-announce ba naman, Brad, na, mga kapatid, may libre po tayong consultation, nandito po yung kapatid nating si ganyan, pila po kayo doon, may sa banda doon. Okay lang yan, Brad. Brad, wala kaming break time. Tapos, malaman ko, Brad, hindi pala kami kasama doon sa pre-food. Sana man lang, inimbita ka, sana kasama ka doon sa may isang pack lunch, di ba po, Brad? Kasi, wala po kaming panahon ni Brad na bumili ng pagkain namin sa labas. Opo. Dahil, sunod-sunod po ang pasyente. Opo. Ngayon, that is lunch time. Di, nakalata na ako, wala pala tayong pagkain. Di, bili kami. Tapos, ginagawa na lang ni Brad Doc, palitan. Pagka siyang bakante, bumibili po kami sa 7-Eleven ng pagkain namin kasi wala naman po kaming baon. Opo. Malayo po yung pinanggalingan namin. Tapos pagdating namin doon, kahit kape, wala. 5 oras kang bumiyahe, pagdating mo walang kape, bili ka ng sarili mong tubig. Walang problema sa amin yung Brad sanay naman kami dahil sanay naman kaming dumudukot sa sarili naming bulsa. Kaya lang sa akin, inimbitahan mo ko ng 5 oras, sana man lang kahit isang pack lunch ng yung naka-styro, hindi pala kami kasali doon. Parang gano'n. Isa naman ako kukuha ng pagkain, natural, bibili kami sa labas. Kaya, yung mga kwat may libre. Yung ibang kapatid na kasali sa voluntary work may libre. Ba't kami wala? Sabi ko, doktor kami na nagkakawang gawa. Sana man lang maisali kami sa pagkain. Hindi naman kami tumitigil sa pagtrabaho Sa isip ko, kahit break time nga, tuloy-tuloy ang consultation. Ang ginawa ko na lang, Brad, syempre nahihirapan ako. Pag nag-iimbita yung mga kapatid sa ganung lugar, tumatanggi na po ako. Doon na lang po kami nag-concentrate sa aming lugar. Yung malapit lang naman kami sa mga lokal, sa buong Aklan. Doon na lang po kami umiikot ni Brad Doc. Pero yung ibang lugar, hindi na po. Kasi hindi po ako nakakakuha hindi ko naman sinabing mag-special treatment, Brad. Pero
first time in my life na ako, Brad, wala akong masasabi sa Apalit, sa ibang lugar na pinuntahan namin sa Ilocos, sa mga Bulacan, sa ano pa ba, sa Muntinlupa, nagpipi-clinic po ako. Talaga namang naasikaso po ako kahit tubig at tinapay. Pero, lalo na po, kapatid na Doktora Cristina Fuentes, naku, pagka napunta kayo sa Hong Kong, ay hindi kayo pababayaan ng mga kapatid doon. Kung ang pag-uusap po sa majority ng kapatiran, mabubuti pong tao yung mga kapatid natin. Opo. Kaya nga po tayo ngayon naninindigan na mga kapatid, kaya kami umalis at kaya kami nagsasalita ngayon dahil niloloko na lang tayo ni Daniel Rason. Pinapaikot na lang yung isip natin. Kapag ang kapatid umalis, masama na yan, itakwil na natin yan, sa demonyo na yan, kasi lumabas sila sa katotohanan. Pagka lumabas ang MGI. Kaya yun po, ako, nagpapasalamat ako. Sabi nga namang, ang daming mga nagme-message sa akin ng mga kapatid. Meron pa nga kapatid, nagtatrabaho sa Malacanang. Ayun. Sabi niya, Padong, Exeter na po ako. Sabi niya ganyan. Wag mo munang ilalabas yung aking identity ko, sabi niya ganyan. Natutuwa po ako dahil ang laking tulong sa community nating mga Exeters. Yung paglabas ng 3 doktor, actually sabi kong ganyan, marami na pong Exeter at saka closet na doktor. Kaya lang, matapang po itong 3 doktor na to, sabi kong ganyan. Hindi naman natin sinasabing duwag yung ibang mga doktor na Exeter. Ano lang po natin is, marami po kasi silang ikino-consider pa. And siguro bukas makalawa, lalong-lalo na, kausap ko nga si Emmet Ember. Malamang pagka ikaw na ngayon ang lumitaw, lumabas publicly na nagsalita ng iyong exit story. Ewan ko lang kung hindi umikot ang tumbong ni Daniel Rason. Kilala po ito ni Daniel Rason, itong si Emmet Ember. Mga kapatid, magunos dili po kayo bago po ninyo pasamain yung mga taong minsang panahon ay nakasama ninyo, nakatulong nyo at tinulungan kayo, pinaglingkuran kayo ng may katapatan. Magunos dili kayo, sapagkat sabi ng Biblia, sa panukat na iyong ipinangsukat ay susukatin ka. Sa salitang iyong inihatol ay hahatulan ka. Kaya naku, magunos dili kayo, lalong-lalo na itong si Sunny Catan. Naku, masyado ka naman, Sunny Catan. 3 cancer na nga yung dumapo sa'yo, ayaw mo pang magbago. Pinagaling daw siya. Pinagaling daw, bro. Kasi si Satanas nagpapagaling din naman Kaya wag kang masyadong magpakapanatag, sa nikatan. Si Satanas nagpapakunwari ding anghel ng kaliwanagan. Tandaan mo 'yan. Sa nikatan. At si Satanas kaya ka rin pagalingin. Tingnan mo, talagang malinaw na si Satanas ang nagpagaling sa iyo Bakit? Biruin mo, sasabihin mong nasa katotohanan kayo? Paano ninyo nasabing nasa katotohanan kayo? Yung Area 52 nga lang na nagdudumilat ang lahat ng mga ebidensya, sinasabi nyo artificial intelligence lang. Hindi ba? Sabi sa amin, artificial intelligence. Alam mo, Brad, sinagot ko yung yung manggagawa. Brad, hindi po kami bobo, no? Sabi ko sa kanya. Nagagalit yata sa akin, kaya binagsakan ako ng telepono. siya yung pinanonood ni Brad Doc na subukan niyo pong panoorin yung mga YouTube kasi para malaman niyo kung ano yung ibig naming sabihin sa inyo. Hindi ako nanonood ng mga YouTube ni Badong na yan. Puro kabaklaan yan. Natawa tuloy ako. Kung hindi ka nanonood ng YouTube, bakit alam mo yung word na bakla na palagi naming ginabanggit, di ba, Brad? Sabi ko, ba't alam mo yung makabaklaan? Nanonood ka. Di ba, yun ang feeling ko. Kaya natatawa ako, sabi ko, itong manggagawan to, sinungaling Sabi ko, tsaka hindi, binanggit ko kasi sa kanya na, yung ang talagang sa akin sa iglesia is yung
practice what you preach. Tapos ang tingin ko kay Brad Daniel ay sinungaling kasi turo siya ng turo, pero yun naman ang kanyang ginagawa, kabaliktaran. Opo. Parang nagalit siya, no? Ang sinasabi daw niya, ikaw ang sinungaling. Sabi ko, ang dami ka akong ebidensya. Actually, mga ebidensya ni Brad Badong, pwede nating harap sa korte. Opo. Video and picture. Sabi ko, video and picture. Ay, hindi naman kami tangang tao. Nakakaintindi po kami. Sabi ko gano'n sa kanya. Ayun, kaya nagalit, binagsakan akong telepono, Brad, grabe, bakla. Hindi niya kaya ko. Alam niyo po, Kaya actually, kapatid na Dr. Cristina Fuentes, ganito po yan. Opo. Ganyan din po kasi ako before. Meron ako mga kapatid na nakikitang nagsisipag-exit tapos nagpo-post ng kung ano sa social media. I'm trying to them back. Alam niyo po, pagka hindi ko na sila ang ginagawa ko, binablock ko po sila. Ganon. Opo. Yun nga, yung gawa nila. Hindi ko po unknowingly and na na po pala ako, closet na po pala ako during that time kasi I myself may mga questions na ako. Mga questions ko regarding the president administration hindi na po siya kagaya noong nga pong dating kinamulat po natin. Kaya may questions ako na dun sa confident ko po. Doon ko sabi, which is, yun po yung kapatid ni Brad Josel Malyari. Si Sister Mary Ann Malyari na bautisadora. Talaga? Opo. Sabi ko, Atche po kasi ang tawag ko. Ang Atche po kasi kapampangan ng ate. Sabi ko, Atche, yan, wala na tayong Bible exposition, wala nang ang ginagawa na lang puro ano ba yon, yung minute to minute ba yon? Ano po ba yun ginagawa nilang game show? Parang we need to, parang ganun. Service, kapatiran, escape. Ginawa nilang, talagang itong si Daniel Rason, frustrated siya. Sigurado na tumatawa na lang, umagalpak na naman ng tawa yung kilala mo yan, Mars. Mars ang tawagan namin ngayon. Mars, sigurado umagalpak ka na naman sa kakatawa niyan. Kasi kilalang ni Rason Hindi ko lang siya pwedeng i-dox. Parang take it, win it, parang ganun. Opo. Frustrated siya? Frustrated. Actor. Jack of all trade, master of none. Kaya tingnan niyo po, kahit sa aral, biruin mo, ewan ko po kung kayo po yung nagsabi sa akin na nag-research kung sino yung kaaway ni Brad Daniels tuwing nagkakatipon, hanggang nag-research sila, ako yung nakita nila. Opo, si Brad Doc. Ayun. Nag-research po siya. Si Brad Doc pala yun. Kasi ang dami pong mga kapatid na, bakit ganun? Nangangaral ka pero nangaaway ka. Hindi po siya nararapat sa isang nangangaral ng salita ng Diyos. Tulad ng sabi mo, Brad, sabi ni Brad Doc sa manggagawa. Imagine mo, Brad, taga-Samar pa siya, ba't tinatawagan niya kami? Sabi ganon. So wala sabi na ni Brad, jurisdiction niya. Wala na po sa jurisdiction niya. Opo. Kaya nga po. Ngayon, ang sabi mo sa kanya, Papa? Ang sabi ni Brad Doc sa kanya, sabihin mo kay Brad Daniel, sagutin na lang niya lahat ng pinaparatang niya sa mga paksa para matapos na. Yung bang hinahamon ni Brad Doc? Diba? Opo. Sabi niya, sagutin niya lang yung mga tanong ni Brad Badong. Kami rin, may tanong kami. Sagutin lang niya para mapayapa kami. Ganyan. Hindi, no? Ayaw niya. Sabi ko, wala naman siyang kakayahan sigurong sabihin kay Brad Daniel yun. Na, sagutin mo daw itong mag-asawang doktor na to. Wala siyang ganon. Hindi niya kakayanin magsalita ng ganon. Opo. Hindi tayo sasagutin nun. Correct po. Kapatid na Dr. Sumner. Sumner and Doktora, ba't nawala si Meron po kasi tumampa kanina,
Si Abadon Buenerges, di ko po siya kilala eh. Nag-ano lang po siya, in-accept ko lang yung ano niya. Ayun. Kaya nga po, ang turo ni Daniel Rason is ano po eh, ano kasing sabihin ko? Nawala ako. Meron pop-up sa ano ko, sa sa screen ko. Ganito po mga kapatid. Kaya nga po wala pong ano eh, wala po silang mairibat. Ang gagawin na lang nila is to brainwash, kulungin yung mga kapatid dun sa konseptong, mga kapatid, tayo lang ang maliligtas, tayo lang ang nasa sa totoo. Pag lumabas ate, maiimpyerno na yan, huwag nyo nakakausapin. Kaya nga po itinuro yung debating walang kibuan, mga kapatid. Tsaka sinabi niya sa'yo, Papa, kahapon na. Ano daw bang pinag-uusapan natin, Brad? Sabi niya kay Brad Doc. Anong klase? Sabi ni Sam, meron naman po kami mga aral na pinag-uusapan, ganyan. Ano sabi niya? Mali-maling aral daw yung tinuturo ninyo. Wala naman tayo ginagawang pagtuturo. Kaya nga eh. Ay, sabi ko kung ako nakausap nun, hindi naman kami nagtuturuan ng aral eh. Tsaka, binanggit mo rin si Brad CJ, di ba? Tsaka si Brother J-Lo, Doc J-Lo. Lahat yun, para sa kanya, burado. Ano yun, binabara niya si Brad Doc. Kaya parang nainis ako sa usapan nila. Sabi ko, ano ba yan? Tumawag para ano? Sabi ko ganun, para supalpaling ka. Sabi ko, naggalit nga ako, kaya kinuha ko yung telepono. Sabi ko kasi, dapat, hindi mo na-entertain yung mga yan. Sabi ko, na-entertain niya kasi Brad, pag tinatawagan siya. Ang ginagawa po natin, kapatid, di ba, nandun po kayo sa group chat natin, doon sa Santiago. Ginagawa po natin doon, we are edifying each other's faith. Kaya nga po ang mga kapatid, kumusta kayo? Mga kapatid, hawak tayo dun sa aral na sinampalatayanan nating nasa Biblia. Ano ba yung aral na sinampalatayanan natin? Ang Diyos gusto niya lahat ng tao maligtas. Ang relihiyon na inaniba natin, yung relihiyon na itinuro ni Kristo. Ano ba yon? Yun nga yung sinabi ko eh. Ang dalisay na reliyon at walang dungis ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. Definite yung sinabi ni Santiago. The pure and undefiled religion is this. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis ay ito. Definido po nakasulat, mga kapatid. Definite article yung ginamit. Ano po yung sinasabi? Ang dalisay na reliyon at walang dungis ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. That is exactly what we are doing as an Exeter of Members Church of God International, headed by Mr. Daniel Rason, na sabi nila, kilalang broadcaster sa Pilipinas. Pero, hindi po ako naniniwala doon. Na ano lang po yun, na binayaran lang po yun. Hanggang ngayon po, kahit na kayo po ay Exeter na, pagka meron pong lumalapit na mga aktibong miyembro pa, you are entertaining them. Tama po ba, kapatid na Dr. Fuentes? Opo. Hindi po natin sila, doon na lang kayo sa magpakonsulta. Huwag sa amin. Ay, sa susunod, Brad, maniningil na ako. Di actually, Brad, yung sinasabi ko sa inyo, Diakono, ang kapal ng mukha. Kasi 3 days ago, nagkasakit siya, humingi siya ng reseta sa amin, binigyan naman po ni Brad Doc. Tapos, sasabihan niya kami ng ganun sa Facebook wall niya. Grabe, no, Brad? Sabi ko, hindi na niya. Sister Dr. Fuentes, Opo. alam ko po, the reason why you are saying those words is you are hurting. Meron po kang ganun tayong nakakapagsalita tayo minsan ng mga salita, nakakapagbitaw tayo ng mga salita. We do not mean to say them. But because we are hurting, kaya natin nasasabi. Pero alam mo, Brad, kasi po, nakapagsalita ko niyan, Brad, alam niyo kung bakit?
Itong Yes. mga taong to malalapit sa akin Exactly, my point. na hindi ko akalain na magsasalita ng ganoon. Ang sa akin sana, nirespeto na lang sana nila kami. Actually, Sister Fuentes, mas matindi po yung akin. Biruin mo, Mm. kapitbahay. Kaya pong Albert Reyes. Biruin mo, Mhm. kapitbahay ko, yung TV ko na Android TV, Smart TV, I mean, na 55 Mhm. inches, Mhm. hiniram lang po nila, hiniram. Hiniram lang po nila. Mhm. Nung pong siguro after few days, few weeks, sabi nung asawa niya, Jay, sa akin na lang yung TV. Mhm. Ako naman po, iningi Hiningi. ng kapatid, di sige, makakabili Mhm. na uli eh. Mhm. Biruin niyo po yun ha, kapitbahay ko yun. Lahat ng pangangailangan nila, pag lumapit po sila sa akin, wala pong no. Hindi po sila nabibigo. Tapos nung nag-exit Mhm. ako, ang sinasabi ko, Nag-exit. masamang tao daw po ako, demonyo daw po ako, etc. etc. So, Mhm. kaya ako nakapagsalita before. Ngayon, meron man ako marinig, wala na. Kaya nga yun po yung nai-advise ko ngayon eh. Pati kay Sis Mhm. Wilma. Si Sister Wilma Bulbulizer. Mga kapatid, hindi Mhm. bastos po yung Kasi yung po yung Facebook account niya. Wilma Bulbulizer. Kasi po yun yung profession niya. Bulbulized. And yun po yung, alam niyo po ba yung kanyang mga kliyente? Mga sikat na mga tao sa Pilipinas. Mhm. Kaya po, yun. Sabi ko nga po sa kanya, Ojo, sabi kong ganyan sa kanya, Ojo, kumalma, ikalma mo yung sarili mo, alam ko kaya ka nakakapagsalita ng ganyan, kasi nasasaktan ka dahil mahal mo sila. Mahal po kasi natin sila eh. Mhm. Mahal po kasi natin yung mga kapatid po natin, mga kapatid. And alam ko po, kagaya nga po sabi nyo, ilang days pa lang ang humingi siya ng reseta, binigyan namin siya ng reseta ni Doc. Tapos, after few days, mayroon ka makikitang ganun. Iano nyo na po, tanggapin nyo na po yung katotohanan, Sister Doktora Sige Tina na. Flores, na ano po, hindi po, wala po silang sasabihing mabuti para sa atin. Sa Biblia Mhm. po ba kayo nakitang nakasulat na pinuri ng mga pariseo at mga eskriba ang Panginoong Jesucristo? Wala po. Wala po, di po ba? Puro pambabatikos. Mhm. Despite the fact, Na in spite the fact na pinakita sila ang mabuti. ginagawa ng Panginoong Jesucristo, nagpapagaling ng may sakit, Mhm. Mhm. ng bulag, nagpapalayas ng mga demonyo, etc. etc. Sinisiraan pa po siya. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, alin sa mga gawang mabuti na aking ipinakita sa inyo at ginawa ang ipinupukol ninyo sa akin. Wala sa mabubuting gawa na yung ginawa ang inaano namin. Pinupukol ka namin dahil nagpapakilala ang anak ng Diyos. Alam ko po you are hurting. Nandito lang po kami. Ipapanalangin po namin kayo at susuportahan po namin kayo sa ating journey, sa paglabas po natin. Again, mga kapatid, wala po tayong itinatayong organization, religious organization. We are just here to help each other. Dahil ito po, sino bang tutulong sa mga exiter kundi ang kapwa exiter? Sabi ni Brother Eric Caballo, shout out mo si Kasangkay. Yon, shout out din kay Kasangkay. Ito pong si Kasangkay, matandang worker po ito na pioneer sa Central Apalit. Ilang nako. Siya nga yung nagano sa akin nag-splok ng nung pinipinturahan ko yung kwarto ni Labrad doon at saka ni Cecil Capulong, pag angat ko ng kama, ang daming Betamax na tape na bold. Sabi ay, gagawa po yun. Ayan. Kaya, ano po tayo, kapatid na Dr. Sumner Fuentes? Wag po kayong magbabago. Talagang ganon. Kung magpapabayad na po kayo, talaga pong ganon. Hindi, profession nyo po yan. That is your bread and butter.
Kung hindi man po kayo magpabayad, nasa discretion nyo po yun, nasa prerogative nyo po yun not to accept the payment of a, of a patient. Tama po ba? Opo. Ganun yun. Ngayon, kung naniningil na sila, karapatan nila yan dahil binabayaran yan talaga yung profession nila. Ayun, sabi ni Mari, shout out to all Exeter around the globe. God is good, sabi ni Mari. Sabi ni Popot Manimbo, tinanong niya ako kanina, ito po kasing si Mari, executive producer ko po ito. Nagtanong sa akin kasi si Mari kanina, ay si Popot Manimbo, bakit ang daming ngayon nagpapa-add sa akin ng friend request? Sabi ko, kasi pinromote ko po kayo. Sabi ko, pagka itong si Popot Manimbo ang nag-reveal, siguradong finish na ang laban. Kaya yun, na marami curious. Sino ba si Popot Manimbo? Sino nga ba si Popot Manimbo? Ngayon, sabi ni Popot Manimbo sa akin, luga ka talaga. Ang ipatrending mo naman ngayon, si Mari. Ayan, ipapatrending natin ngayon si Mari. Pag itong si Mari, naku, kilalang kilala ito ng mga taga Land Down Under. Saan ba yung Land Down Under? Sino ba itong si kapatid na Mari? Sabi ni Brad Joel, si kapatid na Mari naman ang iano mo, ang name drop mo. Nagtuturoan na sila. Sabi naman ni Brad dami. Nagtatawanan nga po kami pagka pambira ka, i-shout-out mo ako, binuo mo pa yung pangalan ko. Sabi ko, ano pa bang itatago natin? Ipinulpito ka na nga, Brad Joel Sioson. Matatakot ka ba? Pinulpito ka ni Edward Fuentes? Basta ang masasabi ko lang po sa inyong mag-asawa, magpatuloy lang po kayo. Alam ko po mahal po kayo ng Diyos. The very reason na nandyan po kayo ngayon, naninindigan sa katotohanan dahil mahal po kayo ng Diyos. Kasangkapan po kayo ng Diyos para lumakas ang loob ng mga kapatid na mga closet na, ayan, talagang meron ng mali sa iglesia na sinampalatayanan natin. Pero mo, kapatid na doktor ito, hindi mo basta mapapaniwala itong mga itong tao na to. Hindi ko na lang, ayun. Meron kasi mga bagay na pagka meron akong pinipigilang sabihin, ayoko pong ilabas kasi marami po tayong iniingatan, kapatid na Dr. Sumner Fuentes. Opo. Bulong na lang, Brad, bulong. Opo, doktora, kumusta po? Opo. Pagka ganun po, ngitian nyo na lang po sila. Alam ko po, mahirap po yung kalagayan nyo ngayon. Ang masasabi ko lang po, if kaya nyo po, i-detach nyo po muna yung sarili nyo sa social media. Kasi pagka po nakita kayo ng post, matitrigger po yung inyong anger. Kaya as much as possible is to kung meron man po kayong mabasa or hindi niyo pwedeng at may meron kayong mababasa, just try to ignore them. And kung pag-i-ignore po ninyo is more powerful than rebutting or retaliating. Di po ba ang Panginoong Jesucristo nung pong nililitis siya sa hukuman ni Poncio Pilato, sinasabi nila na ikaw ang ikaw daw ang anak ng Diyos, etc., etc. O anong masasabi mo? Ikaw ang nagsasabi niyan. So ang Panginoong Jesucristo po, po siya? Sabi nga niya, tumulad tayo sa kanya. Maging matalino po tayo sa pagsagot. Ako po, in the past, nag-evolve, nag-develop yung ko. Kasi pagka ang tao, nandun siya sa punto na nasasaktan, meron siyang mga nasasabi. Well, I am though careful about my words even before, kahit anong sabihin mo, merong masasabi ang tao. Meron dalawang mag-ama, yung tatay, matanda na. Tapos, maglolo pala. Tapos yung bata pa, mga 7, 8 years old. Meron silang daladalang donkey. Ngayon, naglalakad sila. Sabi ng mga tao, ang tanga-tanga naman ng mga to, sabing ganyan. Meron silang donkey. Bakit hindi pa isakay nung tatay
o yung lolo, yung kanyang batang kasama. Ang ginawa niya, isinakay niya yung yung bata. Noon namang pagdaan nila doon sa kabilang town, sabing ganyan, napakawalang yung bata naman yon, walang modo. Ba't hindi yung matanda yung ipinasakay niya doon sa donkey? Ngayon, nung pinasakay niya yung matanda doon sa donkey, meron na namang nagsabi doon sa kabilang town. Ang sabi nila, napaka naman itong matanda na to. Ba't di niya pinasakay yung bata? So, meron masasabi ang mga tao. You cannot please everyone. You cannot please everybody. And siguro, sa akin, merong mga natutuwa. Di po ba? Kaya nga po siguro kayo naniwala sa akin. Hindi ko naman po kayo kilala. At lalong-lalo na hindi nyo naman po ako kilala. Pero bakit po kayo naniwala na totoo yung sinasabi ko? Sabi ni Danya Rason, kung pinaniniwalaan ka, abay, mas paniniwalaan naman ako. Kung magaling ka magsalita, mas magaling naman ako magsalita. Given na yan. Dapat nga, mas magaling kang magsalita, Danya Rason, dahil yan yung bread and butter mo. Yan yung pinag-aralan mo sa Centro Escolar University. Diba? Broadcasting, mass communication, major in broadcasting, dapat mas magaling ka talaga. Pero, bakit hindi ka pinaniniwalaan ng mayorya ng kapatiran ngayon? Biruin mo, pati mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez, mas marami na ngayon ang nakikinig sa akin. Bakit, Danya Rason? Kasi masyado kang hambog. Biruin mo, instead na ipangaral mo ang salita ng Diyos, biro mo, ipinagbawal mo. Kunwari, yung awit na Mahal na Kuya, ipinagbawal mo na awitin sa pagpapasalamat. Bakit hindi mo na ipinagbawal all throughout? Sa lahat ng pagkakataon, hindi na po pwedeng kantahin yung awit sa Mahal na Kuya. Sa Biblia, sino ba yung kuya ng mga mananampalataya? Ang kuya po ng mga mananampalataya ay si Kristo, sapagkat siya ang panganay ng lahat ng nilalang. Pero bakit? Kasi po si Danya Rason, gusto niya po yung pinupuri siya. Piruin mo, sino ba ang dapat purihin? Tapos gagamit siya ng kwento na merong awit po para sa bayan, meron pong awit para sa sinisinta, bayan ka ba, Danya Rason? Bayan ka ba? Naku, Danya Rason. Unang-una, hindi ka bayan, ha? Tandaan mo yan, Danya Rason. At ikalawa, hindi ka si Kristo. Meron ka bang mababasa sa Biblia, Danya Rason, na si San Pablo, nagpaawit sa mga Kristiyano? Biro mo, kaya ako hindi ko inawit yung Mahal na Kuya na yon kasi hindi kaya ng budhi ko. Even before na dumadalo ako, merong Mahal na Kuya na awit, hindi ko inaawit yon.